Ipinakita sa nakaraan na nililinis ang isang kagubatan upang makagawa ng isang tunnel na dadaanan ng train, ngunit binalaan ng isang shaman ang nagpapagawa na kamatayan ang kahihinatnan ng kanilang pagsira sa kagubatan, ngunit sa halip na pakinggan siya ay pinalayas lang siya nito. Kinagabihan ay patuloy pa din sa paggawa si Darto at ang kanyang kaibigan, at bigla niyang nakita sa itaas ang kanyang kaibigan na pinatay ng isang demonyong babae. At sa kasalukuyan ay ipinakita ang isang train station kung saan ay dumating ang magkapatid na sina Purnama na may sakit na cancer at si Kembang upang makapunta sila sa Sankara Resort. Pagkatapos ay ipinakita ang mga babaeng nagre-rally para sa kanilang mga nawawalang mga asawa, ngunit pinasakay na ng konduktor na si Sidek ang lahat ng mga pasahero at pagkatapos ay umalis na ang train. Makikita natin na nakasakay din doon ang asawa ni Darto at laking gulat niya nang makita niya si Darto, ngunit nang puntahan ay biglang nawala na ito. Samantala ay nasuka si Purnama sa banyo at biglang pakita ang multo ni Payman sa salamin, pagkatapos ay pumasok na ang train sa unang tunnel. Samantala nang hindi na bumalik si Purnama ay pinuntahan siya ni Kembang at biglang nagpatay sindi ang mga ilaw, at hindi niya nakita sa banyo ang kanyang ate. Pagkatapos ay nakita ng isang batang babae ang demonyo sa pinto. Nakita na ni Kembang si Purnama at laking gulat nila nang biglang nawala ang bagon na pinanggalingan nila kanina. Kaya't sinabi nila ito kay Tekon, kaya't nagulat din ito. Isinarado na ni Tekon ang pinto, ngunit nagkagulo ang lahat nang malaman ito ng isang lalaking magbabanyo. Sinabi ni Tekon na huminahon ang lahat dahil nagkaroon lang ng maliit na problema kaya't iniwan ang nawawalang bagon sa tunnel. Pagkatapos ay nakakita si Tekon ng isang malagkit na bagay sa isang electric panel ng train, at pagtalikod niya ay nakita niya ang mga multo ng mga nawawalang manggagawa, at nang tingnan niya ito ng malapitan ay nakita niya ulit ang mga ito at biglang nawala. Pagkadating ni Sidek ay sinabi niya dito ang kanyang mga nakitang dugo ang mga multo, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Sidek at laking gulat ni Sidek nang sabihin niya ang nawawalang isang bagon. Pagkatapos ay pumasok na ang train sa ikalawang tunnel at sinabi ni Tekon kila Purnama at Kembang na ililipat kayo sa economy class, at sa pang-apat na bagon ay nag-e-enjoy naman ang isang grupo habang nagkakantahan, ngunit biglang tila may sumakal sa mga ito, kaya't binigyan sila ng tubig ng ibang mga pasahero at bigla silang nagbagsakan at mga namatay. Pagkatapos ay sinabi ng isang babae na mamamatay kayong lahat, napakaganid nyo at hindi nyo na matatakasan ang sakunang ito. Pagkatapos ay nakarinig sila ng mga nakakatakot na mga tawa, at kinilabutan si Adam nang makita niya ang babaeng demonyo sa kanyang kamera, at biglang nagpakita ito sa kanilang lahat kaya't takot na takot ang lahat ng mga pasahero. Pinatay nito si Adam at nakita ito ni Kembang. Pagkatapos ay biglang humiwalay ang bagon sa train kaya't nagsisigaw si Kembang, at laking gulat din nila Purnama at Tekon nang makita nilang nawala na ng tuluyan ang ikaapat na bagon. Sinabi ni Kembang kay Purnama na tila banihag ang mga pasahero ng isang demonyo sa train. Pagkatapos ay tinanong nila Bara at Santoso kung ano ang nangyari doon, at laking gulat ni Santoso nang makita niya na nawala ang bagon, kaya't sinabi niya kay Bara na may alam ka ba tungkol dito, ngunit hindi naman ito sumagot. Sinabi ni Ramla na sa bawat isang tunnel ay may naiiwang isang bagon at isang babala na ito sa kanila, ngunit pinagtawanan lang siya ni Bara at sinabing hindi kayo uunlad kung nagpapaniwala kayo sa mga pamahiin. Kaya't sinabi ni Kembang na nakita ko mismo ang mga nakakatakot na mga nilalang na nakapalibot sa mga pasahero, at sa halip ay binaliwala din siya ni Bara at sinabi nito kay Santoso na naiwan lang ang mga bagon sa mga tunnel. At laking gulat ni Bara nang makita niya ang isang lumot sa upuan at agad niyang nilinis ito upang wala nang makakita. Dagli siyang nagpunta kay Sidek upang sabihin dito ang tungkol sa nawawalang mga bagon, at inutusan niya si Sidek na tawagan ang control center, ngunit sinabi ni Sidek na ayaw gumana ng kanilang mga device. Pagkatapos ay ipinilit ni Bara na kailangan na nating makarating kaagad sa resort station. Ipinakita sa kanya ni Sidek ang kuha ng CCTV ng ikalimang bagon at nakita niya na totoo nga pala ang demonyo, at laking gulat ni Bara kaya't pinadelete niya kay Sidek ang kuha sa CCTV, at sinabi din niya na may babaeng nakakaalam sa mga demonyong ito at huwag mong hahayaang maimpluwensyahan niya ang mga pasahero sa iba pang mga bagon. Samantala ay dinerecha ni Purnama si Tekon tungkol sa pagsisinungaling nito sa pagkawala ng mga bagon, ngunit sinabi ni Tekon na wala talaga akong alam tungkol dyan at sinusunod ko lang ang mga ipinag-uutos nila. Pagkatapos ay pumasok na ang train sa ikatlong tunnel, at sinabi ni Santoso kay Inda na mag-serve sa mga customer, at ilang sandali ay narinig nila ang pagsigaw ni Susie sa pantry kaya't pinakalma ni Santoso ang mga pasahero. Pagkatapos ay narinig nila ang ungol ng isang demonyo at laking gulat nila nang makita nila ang isang demonyong nakaupo doon. Sinabi ni Santoso na dahan-daang lumabas si Inda at sabihin sa lahat na pumunta ng tahimik sa ikalawang bagon, ngunit habang papaalis ay biglang nanigas ang kanilang mga katawan kaya't hindi na sila makagalaw, at pagkatapos ay pinaligiran na sila ng mga demonyong nilalang.
Pinilit nilang makatakas ngunit nang makakuha si Maya ng kutsilyo ay sinabi niya sa mga ito na huwag kayong lalapit ngunit kinontrol siya ng mga ito upang gripuhan ang kanyang sariling leeg, pagkatapos ay biglang dinurog ng babaeng demonyo ang ulo ni Santoso sa pinto. Natakot si Per naman nang makita niya ito kaya tinawag niya si Tekun. Sinabi ni Inden na buksan niyo ang pinto at sinubukan nilang tulungan ito, ngunit biglang naiwan na ang ikatlong bagon sa loob ng ikatlong tunnel kaya't nagtakbuhan na ang lahat sa ikalawang bagon. Sinabi ni Tekon kay Sidek na kailangan na nilang ihinto ang train bago ito pumasok sa ikaapat na tunnel, dahil kung hindi ay mawawala din ang ikalawang bagon. Pagkatapos ay dumating si Bara at pinagbintangan nilang dalawa ni Sidek ang apat, at sinabing paano kayo mga nakaligtas sa mga nawalang mga bagon. Plinano niyong tanggalin ang mga bagon ng lower class upang makapunta kayo dito sa VIP upang manakawan niyo ang mga mayayaman dito. Sinabi ni Per naman na paano naman namin sila mananakawan wala naman kaming mga sandata, bukod sa inyo sino pang ibang gagawa ng mga ito, kaya't nagalit ang isang lalaki at sinabing hindi ko papayagan na nakawin niyo ang aming mga kagamitan. Pagkatapos ay biglang itinuro ni Ramla na papalapit na tayo sa tunnel. Sinabi ni Per naman na kailangang pumunta na tayo sa ikalawang bagon dahil mamamatay tayo dito, ngunit bigla siyang inatake ni Chris. Sinabi ni Bara sa mga pasahero ng VIP na huminahon kayong lahat at may mga magnanakaw sa kabilang bagon at hindi ko hahayaan na makapasok sila dito. Samantala ay nilabanan nila Tekon at Per naman si Chris. At aksidenteng nasaksak ni Per naman si Chris ng basag na bote kaya't napatay niya ito, kaya't nang makita ay inakusahan silang mamamatay tao ng isang pasahero at sinugod sila ng mga ito, ngunit sinabi ni Per naman na pakawalan niyo sila, kaya't nang dahil dito ay nagawa nilang makatakas sa bagon na iyon, dahil inilak ni Sidek ang VIP cabin kaya't binasag nila ang salaming pintuan nito at sinubukan nilang makapasok sa loob. Pagkatapos ay dumating din ang iba pang mga pasahero at sinabi ni Teko na kailangan niyong makapunta kaagad sa unang bagon dahil sa tuwing pumapasok tayo sa isang tunnel ay lumilitaw ang mga demonyo. Pagkatapos ay pumasok na ang train sa tunnel at sa halip na makinig kay Tekon ay binugbog nila ito. Bago pa nila mapatay si Tekon ay laking takot nila nang makita nilang nagdatingan na ang mga demonyo sa ikalawang bagon, kaya't agad nang tumakas si Tekon habang pinapatay ng mga demonyo ang mga pasahero na bumugbog sa kanya. Pinapasok na sila ni Sidek sa unang bagon at pagkatapos ay humiwalay na ang ikalawang bagon sa tunnel. Kinuha ni Bara ang mga susi kay Sidek at sinabi niya sa driver na bilasan mo pa ang takbo ng train, at sa labas ay sinabi ni Sidek sa lahat na ipahihinto na ni Bara ang train, ngunit nang mapansin nila na pabilis na ng pabilis ang takbo ng train ay sinabi ni Sidek sa driver na ihinto muna ang train, ngunit pinigilan siya ni Bara at sinipan ni Bara si Tekon kaya't nahulog ito sa train at namatay. Biglang ipinireno ng driver ang train kaya't humintong ito sa gitna ng kagubatan sa harap mismo ng tunnel. Pagkatapos ay itinali nila si Bara sa loob ng train. Sinabi ni Per naman na pagbabayaran mo ang ginawa mo kay Tekun. Sinabi ni Bara na ginawa ko lang iyon upang makarating tayo kaagad sa resort upang maihingi kayo ng tulong, ngunit hindi siya pinaniwalaan nila Per naman. Samantala ay tinanong ni Ramla si Bara tungkol sa kanyang asawa, ngunit sinabi ni Bara na hindi ko alam. Diniretsa ni Sidek si Bara at sinabing nagdurusa tayong lahat ngayon dahil sa ginawa mo, at sa nakaraan ay makikita natin si Bara na dahil sa dala ng kasakiman sa pera ay inirutan niya ang riles ng train sa gubat, at pinagbawalan at binalaan siya ng shaman na si Ramat. Sinabi nito sa kanya na pinaninirahan ng mga demonyong nilalang ang kagubatan, at hindi mapipigilan ang mga ito ng kahit na anong mga ritual at mga sakripisyo. Ibinunyag ni Sidek na talagang inassign siya ni Bara sa train upang hindi malaman ng lahat ng sikreto nito. Pagkatapos ay lumabas na silang lahat sa train at nag-ikot sila sa tunnel. Pagkatapos ay bigla silang nakarinig ng pagsigaw na nakakatakot, at laking gulat nila nang makita nila ang isang demonyong lumalabas sa loob ng tunnel at bigla nitong hinihila isa-isa ang kanilang mga kasamahan, at paglabas ng babaeng demonyo kaya't nagtakbuhan na sila, at sa loob ng train ay nalaman ni Bara na nandoon pa din ang isang investor. Ngunit sinaniban naman ito ng isang demonyo. Sinabi nito na bakit mo winasak ang aking kagubatan at mali na inilagay kayo ng Diyos sa mundo. Nanginginig sa takot na nagmamakaawang humingi sa kanya ng tawad si Bara, ngunit bigla na itong naging demonyo at pinatay siya nito. Samantala ay nakita ni Sidek na napapaligiran na siya ng mga demonyo at sinugod siya nito upang patayin, at sinaniban naman ng demonyo si Pernama. At pagkatapos ay ipinakitang ginawang mga puno ng mga demonyo ang lahat ng mga pasahero, at makikitang umiiyak si Kembang habang sinasabi na gusto ko nang umuwi, ngunit wala nang nagawa si Pernama na maging isang puno na ang kanyang kapatid. Nagawang makawala ni Pernama sa demonyo at nagmakaawa siya sa babaeng demonyo na siya na lang ang kunin nito sa halip na ang kanyang kapatid, ngunit pagkangiti ng demonyo ay nawala na ito, at pagkatapos ay gumuho na ang tunnel.
Makalipas ang 6 na buwan ay makikita natin si Purnama at si Ramat at tinanong niya si Ramat bakit hindi ako ginawang puno ng babaeng demonyo kasama ng kapatid ko, at sinabi ni Ramat na dahil para sa kanya ay hindi ka isang matabang lupa dahil may sakit ka, at pagkatapos niyang sabihin na miss na niya ang naging puno na si Kembang ay biglang nagbukahan ang mga bulaklak sa puno. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods.